Status po mga kababayan. Merong picking Bombay, merong picking Torco. Wala. Yan mga kababayan, magandang araw at magandang buhay po sa inyong lahat mga kapungong biyahero. Tayo, nag-okasyon tayong umuwi dito sa aming probinsya at masilip yung pinapagawang bahay natin para sa ating magulang. So ito na nga mga kababayan, meron na siyang flooring. Ayan, naka-flooring na po. Dito meron na talaga. Ayan. Naka-flooring na. So nung wala pang eleksyon ay na-flooringan nila mga kababayan. Wala sila dito ngayon kasi kailangan patigasin pa to ng ilang araw o ilang linggo para titibay siya, mag-compress yung kanyang slab. So pag ginalaw kasi ito, pag hindi pa tumigas tapos ginalaw, magka-crack. Kaya kailangan meron siyang process sa pagpatigas ng ilang linggo. So kailangan talaga yung mga kababayan sa mga magpagawa ng bahay, kagaya nito slab. So kailangan yung patigasin yung ang pinaka po niyan, pinaka-standard na sa mga 28 days bago galawin. Pero ito ay 2 linggo lang, 15 days lang. Pwede ipagalaw ko na to sa kanila para para matuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Hindi pa naman sila magpa-filing dito. So ang ipauna ko yung poste. Ang dito mga kababayan. Ipakita natin kung ano ng sitwasyon o status nito. Ayan, so ito na yung status po mga kababayan. Naka-flooring na siya. Ayan, nilagyan na nga ng bulaklak dito. So, nung huling punta natin dito ay hindi pa to naka-flooring. Ayun, andyan na talaga, naka-flooring na. Pero dito na side is open siya. Hindi natin pinasali kasi tatambakan natin to dito. Ginawa nating tambak para titibay. Ayan, titibay siya. Lagyan na lang ng filing ng halubak sa ilalim. Kasi pag diretso natin, meron kasi tayong plano dito, kaya tambak yung natin gagamitin. Diyan. So, ito na yung sitwasyon. Yung nagbuo sila dito ay nabot ng ulan, kaya ito yung kikita natin may mga natanggal dahil sa tubig. Ayan, kasi umulan kasi. Buti na lang medyo mga dumaan na ng mga ilang oras. Kaya nakaano na siya. Tumigas na konti. So hindi siya masyadong natuklap yung kanyang mga semento talaga. Ayan, makita natin may ganyan. O kasi tinakpan niya ng trapal. Ito na yung niya mga kababayan. Update. Meron na siyang flooring. Ma-in-order tayong materials. So darating daw maya-maya. Kaya hinantay ko mga kababayan. Ayan, nag-ano na. Parang uulan na. Hantay ko sandali para paano natin kung saan natin nilagay yung mga materialis na in-order natin, i-deliver daw nila ngayong araw. Ang inuna lang natin po ay mga bakal at saka semento. Kailangan to buhusan ng poste. So, ang plano ko kasi nito mga kababayan ay bubong na lang tayo diretso sa taas. Bubong na lang dito, pero iangat natin ng konti. So, ito madagdagan siguro ng 4 na filing. So abot siya dyan sa may yan dyan, abot dyan. Tapos bubong na tayo kasi pag
iangat pa natin yung buhos tayo sa taas, masyadong malaki yung gastos. So meron naman tayong yero dyan, so dyan na lang magdadagdag lang tayo ng piling ng 4 na piraso. O titingnan lang natin kung ilang piraso yung magagamit, 4 ba or 5. So sisilipin natin para makuha natin yung kanyang tamang height or taas. Ito na siguro yung ano niya, fix. Diyan na siguro. So meron pa rin akong gagawing terrace mga kababayan dito na side. So dito ako maglalagay ng terrace. Ayan. Maliit lang yung lalagyan natin para hindi masyadong magastos. Ayan, dito na side. Pag ganyan doon, terrace, tapos dito yung bubong na diretso. Kaya maliit lang. Hindi na natin iangat kasi antitira naman dito, magulang natin. Pero dito pa rin tayo umuwi mga kababayan sa bahay, kaya meron tayong kwarto na para sa atin, sa magulang at sa mga pamangkin ko. Meron kasing nakatari dito na mga pamangkin ko, 2 mga estudyante, yung mga estudyante natin. So ayun, ito yung gagawing kusina. Dito yung kusina. Tapos ito yung sala. Ayan, sala to dito. So sisilipin na lang natin kung saan dapat ilalagay yung paplanuhin na lang natin pag nandito na yung panday, parang may masuggest din sila kung saan maganda yung ilagay yung kusina or yung sala. Pero dito, na talaga to dito, comfort room. Ayan, comfort room. 2 yung pinagawa natin. Isa dito, isa doon. So dito ay yan private para lang dito sa or exclusive para dito sa kwarto. So yung kwarto na to meron siyang sariling CR. So yung isa is common CR naman. Dito, yung aso natin si Jarob. Musta? Yan. Ito yung common CR. Tapos labahan. At dito naman, gawin nating terrace. So double purpose na to, terrace. Railings lang yung ilagay natin. At sampayan na rin. Dito na magsasampay. Kasi wala nang space doon sa harap. Karsada yun doon mga kababayan. Diba, Jarog? Tama? Tama daw. Tama? Tama daw. Tama? Jarog? Tama? Tama daw. Tama daw. So, dito, railings lang ilagay natin. Dito no? Dito, railings daw. Lagay natin yung railings dito. Ayan, pag ganyan. So, hanggang dito lang yung railings. Pwede ka magkape, dito ka malagay ng upuan, tapos tingin-tingin ka dun sa view. At sampayan na rin. Dito maglagay tayo ng sampayan. Yan, so malaki pa yung trabaho dito mga kababayan. Malaki pa yung natin. Gastos, malaki pa yung magastos nito. Pero meron naman na tayong na order na materials. So kapos na. Kapos na sa budget. Kapos na talaga mga kababayan. Kaya na lang natin dito is tayo. Hanap na lang tayo ng diskarte kung paano pa ipatapos ng bahay ng magulang ko. So ko na lang dahan-dahan. So, meron naman tayong kunting sahod. Pero yung ipon natin mga kababayan ay ubos na. Bili na natin ng materialis, kaya bili kasi natin agad mga kababayan, baka magastos pa natin sa iba. So ganyan lang talaga yung gagawin ko. So, habang wala pang pera, stop muna. Tapos pag may sahod na naman, saka balik. Tapos pag wala na naman, pag ubos na naman, stop. Tapos pag meron na naman, ayan lang, ganyan lang, kausapin lang natin maayos yung ating mga panday para hindi naman sila para hindi magtampo ba. O ganyan lang natin.
Kasi mahirap magpagawa pala ng bahay mga kababayan, pero ito naman pangarap ko talaga to para sa aking magulang. Sabi ko na nakaraan na ito yung way ko na para mapadama ko sa kanila ang pagmamahal natin. Kaya habang nandito pa sila, pagawa natin yung bahay. Alam ko kunti na lang yung kulang na materialis nito mga kababayan, kasi yung para dito sa bubong, meron akong bubong, meron akong steel trusses, meron akong semento, meron akong bakal. So ang kulang ko na lang yung mga tiles, pintuan, yung pintura, yung para sa wiring, at saka ano pa ba, yung para sa kisame. Ayan, yun na lang yung kulang ko mga kababayan. So pag kaya ko naman na siya mabubungan, so pwede na rin tulugan. Gaya nito, hindi natapos, so pwede rin tirahan. So ganyan lang. So hanggang sa matapos to, dahan-dahanin lang natin mga kababayan, para pagdating ng panahon ay sa awa ng Diyos mapatapos natin. Nandito na yung in-order natin na materialis, pang dagdag kasi kulang. So nag-order na tayo advance ng insulation foam ay gamitin sa bubong at bakal. Ayan. So grabe yung panahon dito, parang uulan na naman. Insulation foam. Materials. So kulang yung mga bakal at yung mga gagamitin sa steel trusses ay ayan, hindi pa nagamit. Palitan na kasi natin ng bubong yun mga kababayan. Kahoy kasi yan, igawin na natin steel at saka papakita. Ayun, naka-flooring na po. So wala pa yung mga panday ngayon kasi napatigas pa yung buhos nila. Kailangan kasi tumigas bago galawin. Kasi pag hindi pa siya tumigas mga kababayan ay magka-crack pag kinalaw. Mag-ano siya, yung kanyang dito, drying process niya. Pag ginalaw mo yun, magka-crack yung mga slab. Kaya kailangan patigasin muna bago naman dugtungan. So, kailangan talaga yung process. Yung iba nga aabot ng 28 days. So pwede na yan 2 linggo. So pwede na yan magtrabaho ulit sila. So hindi lang muna tanggalin yung dito sa baba, para nandyan pa rin nakasupport. So bago tanggalin ay talagang patigas na yung mga nabuhos niya. Ngayon dumating yung umuwi tayo ngayon kasi nag-order tayo ng materialis. Wala pa si Sir Paul dito. So sunod na araw balik si Sir Paul mga kababayan. So mission na naman tayo. Kaya okasyon lang tayo na umuwi para makita dito
At maka-order din tayo ng materyales sa mga gagamitin ng mga panday. Yan, order tayo na simento at bakal ang itong order ko. Wala nang iba. At saka ay yung pala insulation foam. Yun yung magagamit pa nila. Ayun yung mga inuna natin. Malaki pa yung kulang, madami pang kulang. Pero dahan-dahan lang tayo mga kababayan. Hanggang sa mabuo. So hindi lang natin biglain. Kasi yung budget yung din yung ating isip, baka magkulang tayo. O kulang talaga tayo. simento na in-order natin at saka bakal doon.
Ang kulang na lang nito po ay mga hollow blocks yung gagamitin mga kababayan. Dito sa piling ng hollow blocks. Yun na lang yung orderin natin. Ayan dito, pailan ng hollow blocks. So hindi naman ganun karami yung hollow blocks na magagamit natin unless kung pagawa natin yung ilalim. Pero yung focus natin ay dito lang muna. So sa tingin ko, sa estimated ko mga kababayan ay hindi naman aabot ng 1,000 hollow blocks ang mga gamit dito lahat. Ngayon kasi meron pa yung mga bintana sa purtahan. So hindi ganun karami yung mga gamit natin na hollow blocks. Kasi dito ay railings na yung gagamitin natin. Diyan pala railings. Tapos dito hollow blocks to kasi ito yung CR. So maliit, medyo maliit yung CR. So at least ano lang, meron lang na banyo portable. Ayan. So, yun lang mga kababayan. Ayan, isnaksa binangkal at saka tinapay. Tawag sa amin yan loaf bread. Loaf bread. Kamu gya po yung deliver to ni Age? Pangatlong bisis na no? Pangatlong bisis na nilang makahatid ng materialis dito. Kaya sa ano na, nasanay na sila sa daanan namin dyan na lubak-lubak doon sa taas. So, medyo malayo dito. Pila ka oras? Hapit na alas 11. Ambot mo kayo mga alauna man. Mga 1 ka oras no? 1 oras papunta dito. Mabigat yung karga nila, nasa mga ilang tonelada kaya yun. Medyo mabigat. Saka parang uulan na naman no? Panahon. So yung maganda rito mga kababayan kasi yung tanawin niya maganda. Yan. Kung ano, kung walang mga puno dito, kitang-kita natin yung mga kabundukan doon sa taas. At dito rin sa side. Yan, kung merong Peking Bombay na kaibigan natin. So meron naman akong pinsan na Torko. Ayan. Ayan. Torko na Peking Torko naman to. Pinsan ko yan, Peking Torko. Peking Torko. Kung merong Peking Bombay, merong Peking Torko. Peking Torko, nahihiya man. Yung Peking Torko namin. Ayan, Peking Torko. Viral tayo. Ayan, pinsan buo ko yan mga kababayan. Yung mama niya, kapatid ng mama ko ngayon. Yan yung ano namin. Torko, Peking Torko. Hindi yan Bombay. Torko yan. Tingnan nyo, parang Torko din. Nahihiya lang. Tanaw ko. Oh. Peking Torko. Maliit talaga to. Parang Torko talaga ng bata. Maliit pa dito yun sa amin. Yeah. Para talaga siyang Torko. Salamat kayo sa pamainit. Thank you. Salamat. Amping mo, amping. Ayan, ulan na mga kababayan. Ito na. So yan, na-deliver na yung materialis mga kababayan. At pwede na rin akong umuwi. Kasi anytime soon ay mag-chat sa Sir Paul na mayroon kaming biyahe. Kaya kailangan kong umuwi doon sa Davao, sa ating tinitirhan o sa ating nirerentahan. At hindi kasi pwede na dito ako magmula kung mag-mission kami kasi napakalayo nito sa Davao mga kababayan. Puntahan natin doon, napakalayo na yung babahin natin. So kailangan nating
magrenta talaga doon. So, uwi na ako. Kasama ko pala ngayon yung anak ko, si Terence. Pero doon sa mga kaibigan niya, naglalaro sila. So binigyan ko naman ng oras, ng time para makapag halubhilo naman sa mga bata, mga kaibigan niya dito na matagal niya ring hindi nabalikan. Hindi niya nagkabanding. So ayun, doon naglalaro. So ayun lang mga kababayan. Thank you so much sa inyong lahat na suporta at pagmamahal. Sa kayo sa mga nagpagawa nito bahay ko, kasi andyan kayo palagi sumusuporta, nanonood sa ating mga videos, at sana suportahan niyo po ang lahat ng Pugong The Hero team sa pangunguna po ni Sir Paul. Dahil kay Sir Paul mga kababayan talaga ay nabago yung buhay namin, at habang buhay kong pasasalamatan talaga si Pugong The Hero. Siya yung dahilan kung bakit ganito na yung napagawa natin sa ating magulang. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At salamat din kay Tita Luisa, ayan, kay Tita Redemption, Tita Minda, Tita PB Love, siyempre. Maraming salamat sa inyong suporta, pagmamahal po. God bless po sa lahat, at sa mga charity viewers, maraming salamat mga kababayan. God bless po. We love you all. Bye bye.